Mga taga-India at Nepal daw ang maaaring makinabang sa mga trabahong posible nilang bakantihin. Respetado raw ang mga Pilipino sa US bases doon, kaya malaking kawalan daw sa mga Amerikano kung mapapauwi sila. Yung mga Pilipino marunong mag-English kaya tuwang-tuwa sila. Ang kagustuhan nila sa Pilipino, ano daw tayo masyado tayong resourceful. Katuwang ang ilan sa mga kasamahan, gumawa ng liham si Sherwin para kay Pangulong Aquino. Minamahal namin Pangulong Aquino. Kami po bilang mga mamamayang Pilipino ay nais ring makatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa. Subalit kung kami po ay mapapauwi, maliwanag po na madadagdag lang kami sa pasanin ng iyong administrasyon. Humarap din sa kamera ang ilan pang Pinoy. Compared sa Pilipinas, dito masasabi namin na zero crime inside the base. Paano namin masasabi yon? Well secured yung mga checkpoint, hindi basta-basta makakapasok ang mga tao. Lahat kami may identification. Lahat kami dumadaan sa like mga fingerprints. Sa Pilipinas, ako po ay isang magsasaka. Ngayon, napudpud na po lahat yung kuko ko sa pagsasaka. Ay kulang pa kung may pakain ko sa pamilya ko. Ay pag napudpud uli yan, baka hiwalayan na ako ng asawa ko. Mahirap ko wala ng asawa, sir. Maging emigrante, sinabing baka maging tambay lang ang mga OFW kung pauwiin sila mula Iraq. Nagpulong na ang DFA, DOLE, OWA at POEA tungkol sa posibilidad na i-lift ang deployment ban sa Iraq. Pero di raw ito ganun kadaling pagdesisyonan dahil kailangan matiyak ang kaligtasan ng mga Pinoy doon. Isang fact-finding team na malamang ipapadala ng ating pamahalaan. Kailangan na meron tayong factual basis, lalong-lalo na sa security situation. Pero bago pa naman makapagdesisyon ang ating gobyerno, nagpasya na ang malaking bahagi ng US forces sa Iraq na mag-pull out na sa Agosto. Kaya hindi malayong mawalan na ng trabaho ang tinatayang 6,000 Pinoy na nagtatrabaho para sa mga kano. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ng ilang grupo ang unang anibersaryo ng pagpanaw ni dating Pangulong Cory Aquino. Kabilang sa mga nangyari kanina ay ang pagtatanim ng mga punong namumulaklak ng kulay dilaw. Nakatutok si Tina Paniban Perez. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno, ginunita ng ilang taga-suporta ng pamilya Aquino ang unang death anniversary ni dating Pangulong Cory Aquino. Ang anak ng imaong Pangulo na si Pinky Abellada ang nanguna sa tree planting sa harap mismo ng bahay ng mga Aquino sa Times Street, Quezon City. Ang mga punong itinanim, namumulaklak at namumunga ng dilaw na signature color ng dating Pangulo. Parang memory din of mom, plant these trees. I think also it's good for the environment. If you're like flying in from outside of the Philippines or outside of Manila, and you look outside your window while airborne and you see all the yellow trees on ground, you know you're home. Ayon kay Pinky, di raw nila akalain na nang pumanaw ang kanilang ina, malaki ang magbabago sa buhay nila. Habang papalapit ang unang death anniversary ni dating Pangulong Cory, nagiging sariwa naman daw sa kanilang alaala ang mga nangyari noon. I think of the day, anong nangyari nito exactly 1 year ago. Like, pag iniisip ko ngayon Friday, medyo hirap na talaga yung paghihinga niya. Yung nagsusona si Noynoy, ini-imagine ko, wow, presidente na yung kapatid ko, pero this time last year, talagang hirap na ang mom noon. Mag-iisang taon na mula nang pumanaw si dating Pangulong Cory Aquino. Bagamat nangungulila pa rin sa kanyang mga anak, ramdam pa rin daw ng pamilya Aquino ang pagmamahal ng mga Pilipino sa dating Pangulo. Super nakakamiss talaga. Sobrang pasasalamat. Sana wag ninyo siyang makalimutan. Dumating din kanina sa Times Street ang girlfriend ni Pangulong Noynoy Aquino na si Valenzuela Councilor Shalani Soledad. Kasabay ng tree planting, inilunsad ang proyektong Kasama Ako sa Pagbabago. Namigay ang Yellow Ribbon Movement na mga sticker at flyers sa mga dumaraang motorista. Dito nakalista ang 10 panata sa pagbabago na pwedeng gawin ng bawat Pilipino, tulad ng pagiging tapat, totoo, pagbibigayan at pagtutulungan.
Kanina may mangilan-ngilan na ring dumalaw sa puntod ng dating Pangulo sa Manila Memorial Park. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ang grande ang launching ng coffee table book ng GMA bilang pagdiriwang sa ating ika-60 anibersaryo. Kabilang sa mga bigating personalidad na naroon, si President Noynoy Aquino. Nakatutok live mula sa Makati, si Lala Roque. Lala. Mel, sa mga oras ito'y nagsisimula na ang programa para sa paglulunsad ng coffee table book bilang bahagi pa rin ng ika-60 anibersaryo ng GMA. Pinamagatang Kapuso, The GMA Story. Ipinapakita sa libro ang mga simulain, pagsibol at mga tagumpay ng GMA. Ang 199 na pahinang libro ay isinulat ni Carlos Palanca Hall of Famer Crip Yuson. Panauhing pandagal sina President Noynoy Aquino at Vice President Jejo Marbinay. Dadalo rin ang ilang cabinet secretaries, former justices, foreign dignitaries at ilang piling panauhin. Narito rin ang 3 haligi ng GMA. Sina GMA Chairman, President and CEO, Attorney Felipe L. Gozon, former GMA President and CEO Menardo Jimenez at former GMA Chairman Gilberto Duavit Sr. Narito rin si GMA EVP and COO Gilberto Duavit Jr. Sama-sama nilang gugunitain ang makulay na kasaysayan ng GMA kasama ang iba pang GMA executives, officers at talent. When we started, it just sustained growth. And it turned out to be like what we are now. So, hindi na kami nangangarap ngayon. Umaasa na kami. Ang hindi makakalimutan when I was the president was the comment of Mr. Fritz Impante when he said that, you know, we have one small studio and another smaller studio. That's something for me. That's a challenge. Hindi pa rito nagtatapos ang patuloy na pagsusumikap ng GMA para maghatid ng mas magaganda pang programa. I-improve natin ang mga stakeholders value. Marami pa tayong mga programa ipapalabas na hopefully mas magugustuhan nila than before. Nagpapasalamat ako sa lahat. Hindi naman tayo makakarating sa ganitong estado hindi dahil sa mga sumusuporta sa atin. Sa aking mga katrabaho, sa ating mga kapwa-kapuso, sa ating mga manonood, sa ating mga partners sa trade, taos-puso tayong nagpapasalamat at sa okasyon ito, ibig nating iparating ang mensahe na kung hindi para sa inyong lahat, hindi tayo darating sa kinaroroonan natin. Kaya sa mga oras ito, narito na nga si President Noynoy Aquino at maya-maya lamang inaasahang ibibigay sa kanya o bibigyan siya ng kopya ng coffee table book at magbibigay naman siya ng kanyang mensahe. Mel? Maraming salamat sa iyo, Lala Roque. Susunod, exclusive, lalaki, nasagasaan ng truck pero himalang nakaligtas. Ampatuan, Ondoy at Jejemon. Ano kaya ang napiling Word of the Year? Rufa Gutierrez, hindi raw tinatantanan ng text at tawag ng presidente ng Smartmatic Asia, si Chris Aquino at James Yap. Maayos naman daw kahit hiwalay na. Tutok lang dito sa 24 oras. At yan po muli mga kapuso, ang ginaganap na yung granding launching ng coffee table book ng GMA bilang pagdiriwang ng ating ika-60 anibersaryo. Yan po ay nagaganap sa kasalukuyan sa Makati Shangri-La Hotel. At ang pinakabigating panauhing pangdangale, walang iba kundi si Pangulong Noynoy Aquino.